Okay guys, so ito yung sinasabi ko kayo na may dalawang klase ng process sa eSIM ID. So, mangyayari lang yun kapag nagpalit tayo ng bagong receiver. Okay? Kasi ito may original na receiver, ito kasing eSIM na to ay keyless. So, pagkabili natin sa kasa niyan, so may naka-pair dyan na receiver na ganito. Okay? So, pag naka-pair na yan dyan, naka-lock na siya. Okay? Ngayon, example, nasunog yun or nawala. Okay? So, papalitan natin ng bago. Hindi siya tatanggapin ng ECU kasi nakalock na yung dating eSIM ID nitong dalawa na to. Okay? Ang gagawin natin ngayon, yung dalawang process na sinasabi ko, isang reset eSIM at isang off SMK. So, ano bang trabaho ng dalawa na yon? Unahin natin ang reset eSIM. So, ito yung ating Smart FI. So, pupunta lang tayo dito sa advanced function. Yan, click natin yan. Punta tayo sa Smart Advanced. Okay? Punta tayo sa Yamaha. Kasi Yamaha itong motor na to. So, ang code nito nakalagay dyan, BF6H594A11. Ngayon, puntahan natin yung reset, read and reset eSIM ID nito. Okay. So, ito guys, di ko lang alam sa mga old version or sa mga new version kung ito ay paid. Kasi ito, karamihan ng mga function yan, binibili yan guys. Minsan kasi katulad nito. Tingnan ko mo. Yan, 'di ba? Nanghihingi siya ng code. Binibili po 'yan, hindi yan libre. So 'yan yung trabaho ng mga developer. Ngayon dito tayo papasok kasi ito ay nandiyan na siya. Okay. Ngayon nakita natin yung mga code. Hanapin natin ngayon ang kaparehas ng code na yan, BF6. Okay. So tingnan natin kung meron tayong BF6. Kapag wala tayong nakitang BF6, may ituturo ko sa inyo. Okay. So meron naman pala siya. BF6H594A. So i-click lang natin 'yan. Okay. So nakalagay record data in eSIM, do you want to continue? So i-okay mo lang yan. Ayan. So magbibigay siya ng guide, okay? So yun yung gagamitin natin, yung sa yan sa Smart FI na yan, yung adapter and then yung Smart FI natin. Susundan lang natin yung pin out, ayan. Okay? And then tutusok tayo doon sa sukat na binibigay niya. Okay? And then continue natin. So pag continue niyan, magbibigay na siya ng process doon sa ECU once na nakakonect tayo. Pero pag hindi nakakonect, mag-field siya. Okay? So hanggang mag 100% siya. Okay. So ngayon hindi siya nakakonect kasi kaya ganun siya. Pero ang trabaho niyan para i-reset yung eSIM ID para matanggap niya yung bagong receiver. Okay? And then kapag nakatanggap na siya ng bagong receiver, maglalak na ngayon yung power supply dito, yung indicator, yung pinakita ko kanina na nagbi-blink. Ibig sabihin nag-pair na silang dalawa. Pag pair nun, nakalock na uli yung receiver na yon doon sa ECU. Hindi na siya pwedeng gamitan ng ibang receiver. Okay? So, ito yung trabaho ng advanced function na to. Okay? So, paano naman yung off Smart Key? Okay. So, ganito gagawin natin. Pasok tayo sa remapping menu. Remap and tuning. Pasok tayo sa Yamaha. Punta tayo sa backdoor. Okay? Punta tayo sa other. Hanapin natin yung BF611. Ayun o, Aerox 2018 Smart Key ABS BF611. O, click natin yan. Same din yan sa process ng kanina. Ang pinagkaiba lang nito, ganito siya. So, same pa rin yung susundan natin mga yan guide na yan. And then, continue lang natin kapag nagawa na natin doon. So, pwede tayo pumasok sa auto search. Pwede tayo sa professional tuning. Itong professional tuning para tayo nagtutuning. So, kung may babaguhin tayo doon sa motor, halimbawa, nag-open pipe, tatanggalin natin yung backfire. Yung iba naman gusto maglagay ng backfire. Yung iba naman tinotono via AFR tuning or dyno tuning. So ito yung ginagamit. Ito naman yung auto search, yung mga pre-tune, yung mga nakaabang sa kanyang mga files. So kung mababasa nyo, meron tayong original file. Meron tayong mga yan. So may mababasa kayo dyan na off Smart Key. So pag click natin yan at pagpasok natin sa ECU, ayan, pag flash nyan at nakatusok tayo ng tama doon, magwa 100% yan. Ayan, so pag hindi naman nakatusok, mag-field siya, okay? So, ang trabaho niyan, i-off na natin. Ayan. Ayan. Okay, so sinasabi niya pag may mali, di ba? So, i-off niya ngayon yung Smart Key function sa ECU. Anong purpose nun? Bakit natin kailangan i-off? Yun naman na kahit anong receiver, kahit marami kayong receiver, tatanggapin ng ECU kasi naka-off na siya, naka-disable na siya. So, kahit anong receiver doon, tatanggapin niya na. Okay? Kasi naka-disable na siya.
Gagana pa rin yung keyless, gagana pa rin yung remote. Ang pinagkaiba lang, kahit anong receiver ang ipasok mo dito, aandar na siya. Okay? So, ang trabaho kasi ng receiver na yan, kinokontrol niya yung ECU para hindi mag-activate yung ignition, hindi mag-activate yung knob, at hindi mag-activate yung fuel system. So, kapag sira yan, wala ding fuel pump, wala ding ignition, walang kuryente. At hindi rin mag-open yung knob. Yung knob na sinasabi ko, yung switch na yan. Okay? Pero, ang gagawin nyo dyan, after nyo na ma-off yung smart key, may puputulin kayo sa linya ng receiver dito. Okay? So, puputulin nyo dito sa linya ng receiver yung number 5 at number 10. Okay? So, kung makikita nyo yun, ayun siya, ayun. Ayan, makita nyo? Bilang lang kayo dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, number 5, ayun, yung may yellow, blue. And then, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun yung white, red. Ikakat nyo na po yan dito. Or, bunutin nyo lang para pwede nyo ibalik. Kasi, pag hindi nyo sa binunot, hindi gagana yung fuel tsaka ignition. Kasi naka-off yung smart key na niya. So, ang kailangan na niya gawin ay i-disable na rin yun. Ang isa, yung pang number 5, yun yung papunta sa computer box para hindi na mag-detect yung, hindi niya na i-control yung receiver, ay yung ECU. Para mag-activate kusa ngayon ang ignition tsaka fuel. Yung isa naman, yung number 10, para naman patayin niya yung indicator light. Wala nang indicator light na magbiblink doon sa panel. Okay? Sana guys nasundan nyo. Okay. So, kapag may mga katanungan, yun, kung saan nyo binili yung smart EPI nyo, so, siyempre may mga support yan. Ito naman yung support na para sa mga client ko at sa mga tropa ko rin na nangangailangan. Okay? So, sana guys, nagets nyo. At pag hindi nyo pa nagets, pwede kayong tumawag sa akin personal, and then mabigyan kayo ng support. Okay? Magandang araw sa ating lahat.